hindi lang talaga nagre-react si Vice Presidente nung umpisa. Ngayon lang naharap-harapan na, then she's called on to fight back. She's fighting back not for herself, but for the 32 million who put her in office. And so there lies the difference. You know, what we could see before, and with all due respect to the former Vice President, she fought for her party. VP Inday has no such loyalty to any party, but she is, you know, she does give, kumbaga, kudos. She pays attention to the 32 million who have entrusted to her their vote and gave her that mandate. So yun po yung nakikita na, yan ang malaking pagkakaiba between the Duterte administration and the current one. VP Leni was quite antagonistic and in fact made statements and constantly harangued the former president. There was never something like this. In fact, I was one of those who filed a complaint for impeachment against VP Leni early in the term. And it was President Duterte who actually informed us and said, no, I don't like that. Sabi niya, it's not good politics for you to attack former anything. Nor is it good politics for you to attack your nemesis. Because adversarial politics actually is good for a democracy. But merong nagko-call out. Hindi naman pwede tayong tsuwariwap ng gobyerno or ng mayorya all the time na everything they do is always correct. Ang mangyayari niyan, we will be co-conspirators in the downfall of the country pag napapariwara na ang gobyerno. So former President Duterte has always believed in having a healthy opposition. But that doesn't mean to say he wouldn't spar with you. So if you push him, he pushes back. Well, it seems to me that she's being social. And magandang touch yun, no, na nakikipag-usap siya. And it's a nice touch na yung inumpisahan niya ay mga dating vice-presidente. So they have already something in common na mapag-usapan. Of course, matagal na silang magkakilala ni former VP, then later President Gloria Macapagal Arroyo. But yung, with Teofisto Ginggona, for instance, that's a lot of history there. So maganda yung nakakausap niya, and she also might learn something kasi politics on a national scale, iba po yan, and the perspective of vice presidents is always a good thing for her to have. So medyo it's just a little surprising that it comes at this time, but it is always a welcome development. So totoo naman pala yung sinasabi that yung visit niya with former Vice President Leni Robredo was more of a personal nature. More likely to get the feel of how the vice presidents were before and what they're doing now. Yung kumbaga, house retirement coming along for you, parang ganon. So I really don't see anything that would have been controversial. And she also put a nice touch to it. It's very nice na hindi natin alam yung mga dating former vice presidents dinalaw din pala na. So maganda din po yan. Yung mga din ma'am, no, yung mga usapan lalo pa sa mga issue ngayon kay Vice President Sara Duterte, no, sa mga investigasyon dyan sa House of Representatives, may isa na nagsabi na mukhang nagpapatulong raw itong si VP Sara kay VP Leni kung paano ang mga diskarte sa OVP, no, dahil kung tutuusin daw, mas mababa yung budget noon ng OVP sa panahon ni former President Duterte, mas malaki ngayon sa panahon ng Marcos Jr. government. Pero may mga hakbang na talagang malaki ang posibleng tapya sa budget ng OVP sa 2025. Well, I cannot hazard a guess kung anong pinag-usapan nila ni former VP Leni in that regard. But if sinabi niya hindi yan politics, even if they were talking administrative law, kumbaga, I seriously doubt that she would have asked VP Leni about that, considering the circumstances are quite different. At saka medyo tinutulak naman masyado into the arena of politics kung yun po yung pinag-usapan. However, na-appreciate ko that she's on this sort of tour, di ba? She's going around, she's talking to different people with different perspectives, particularly at a time na siya, how do you call this? The only way I can accurately describe what the House is doing dito kay VP Sara is harassment, no, of a political nature. So in the middle of all of this harassment by the House, cool pa rin siya, and she still gets to go around
In fact, she's doing, I think, what the House doesn't want her to do. What her political enemies don't want her to do. Ayaw nila na nakikipag-usap siya. Ayaw nila na nakaka-create siya ng mga grupo or mga individuals, nakaka-discover siya o nakaka-create siya, kumbaga, ng additional na following. We're talking an addition to the 32 million who voted for her, no? So this is what they're afraid of. They're afraid of gaining more sympathy for the vice president. They're afraid that she might create groups that will support her, might create an even bigger following than she already has, or can turn the tide of public opinion that the House is desperately trying to move in a certain direction. She can turn that simply by meeting with people face-to-face. Iba pa rin siyempre ang mga nababalita sa TV, iba yung kaharap mo yung tao. So nothing beats the personal experience. And so for me, for her to be going around at the time when there's so much harassment going on shows two things. One, she is doing something that she has planned ahead for, and she knows that this is a hedge. No matter what the House does to her, a face-to-face meeting with ordinary citizens will still trump that. Iba po talaga yung face-to-face. And second, it isn't that big a deal for her, yung ginagawa ng House, because she has ready answers. She was ready, in fact, for this latest controversy. It was just a matter of what, an hour or so, when her office had already put together another answer to this surprise witness or / resource person against her. So para sa akin, itong pag-iikot niya is an indication that you can throw anything at her, but she'll still deal with things calmly and with the kind of perspective that a seasoned politician wishes they would have. Pero, Madam Secretary, ano pong tingin ninyo doon sa mga panawagan kay Vice President Sara na mag-resign na lang kung hindi man daw niya kayang harapin yung investigasyon sa House or di naman kaya yung mga pagtalakay sa proposed budget ng kanyang tanggapan? Pero may sagot dyan, ha? Basahin ko lang, ma'am, yung sagot ni VP Sara kanina. Yes, please. Hindi raw siya sasagot Yes, sa Young Guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million. Parang sinampal niya yung solo na nagnanawagan ng kanyang resignation. Dahil kailangan niya raw sumagot sa 32 million na bumoto sa kanya, hindi sa isa o dalawang tao. Hindi raw siya alis dahil nilagay siya sa pwesto ng taong bayan believing that she will work for the country. Anong masasabi niyo doon, ma'am? Well, as usual, she hits it right where the voters want it. Kumbaga, the congressmen may be representatives, but nothing beats service direct to the people. Kaya nga yung sinasabi natin, yung mga face-to-face encounters niya, whether it's with the former officials or with ordinary persons, nothing that trumps whatever it is the House is going to throw at her. At itong mga opinions ng mga so-called young guns, mintis. I'm sorry, no? But it seems that they are trying way too hard. You know, they're trying to look nonchalant about it, trying to make it look like, ay, trabaho lang ito. But clearly there is a point, there is a purpose, and that purpose is nefarious against the Vice President. So, kumbaga, bad acting. Doon pa lang sa acting, mahirap na talaga sa kanila on their part. Pa na sila to justify why they keep going after the Vice President time after time. Kumbaga, they went after her sub-budget. First, before that, it was the CF. After that, it was her budget. After that, it was the plenary budget. And then there was a special hearing on the Committee on Good Governance. And then another meeting of the Committee on Good Governance. Kumbaga, once, okay lang yan. 2, maybe coincidence. 3, malicious intent na yan. Naka-4, 5 na sila. So, maliwanag na sa taong bayan what they're trying to do. But the VP just continues to give service and meets with people. So, ano yung mas kakampihan mo? Kumbaga, sino ang mas credible sa'yo? Yung tao na humaharap sa'yo o yung tao na nakikita mo lang sa TV? So, for me, she's doing the right thing. She's making the right choices. Also, she's reacting. Also, there's some instances here where we can call it a reaction or a counter strategy. Since the Congress's moves or the moves of these so-called young guns are very predictable,
They only have one weapon. It's the congressional inquiry. And if you have only one weapon, all of their problems look like a nail. And they keep using and reusing that same strategy. Whereas the vice president has much more tools at hand, at her disposal. So while she's planning ahead for whatever moves the young guns are doing, because they're also predictable, they, on the other hand, cannot predict what she's doing. So, or what she's planning to do, or what she's going to do. So, yan yung tinatawag natin na strategic imbalance na. And, kumbaga, sa young guns, marami pa silang kakainin. Tsaka ma'am, nagiging laman ng usapan ngayon sa politika yung katagang panapanahon lang talaga ang buhay. Pero kung ikukumpara natin ang panahon ng Duterte at ng Marcos government, meron bang ganitong senaryo na nangyari sa Duterte administration na ginamit yung House investigation para busisiin ang pondo ng Office of the Vice President na co-equal branch nila sa pamahalaan? Di ba dapat ang courtesy na in-extend sa VP ay pares din sa Presidente? I agree. Kumbaga, wala. Although VP Lenny was quite antagonistic and in fact made statements and constantly harangued the former president, there was never something like this. In fact, I was one of those who filed a complaint for impeachment against VP Lenny early in the term, and it was President Duterte who actually informed us and said, no, I don't like that. Sabi niya, it's not good politics for you to attack former anything, nor is it good politics for you to attack your nemesis. Because adversarial politics actually is good for a democracy. But merong nagko-call out. Hindi naman pwede tayong tsuwariwap ng gobyerno or ng mayorya all the time na everything they do is always correct. Ang mangyayari niyan, we will be co-conspirators in the downfall of the country pag napapariwara na ang gobyerno. So former President Duterte has always believed in having a healthy opposition. But that doesn't mean to say he wouldn't spar with you. So if you push him, he pushes back. But there are some things that he drew the line at. One of them was getting rid of VP Lenny. He never aspired for that. And in fact, he left the case of Secretary Laila de Lima up to the courts. Wala tayong naririnig na anything that the courts were being pushed towards certain decisions and so on. And in fact, the decisions of the courts later on, they went against whatever it was that Duterte was gunning for, the Duterte officials were gunning for. So para sa akin, kahit paano, may measure of fair play. Politics is politics. And of course, manggugulang kayo at some point, di ba? But I'm talking about both sides. You will use whatever weapons you have. In this case, however, it's too much. They've been going after the vice president from day one, and we know that for a fact. Hindi lang talaga nagre-react si vice presidente nung umpisa. Ngayon lang naharap-harapan na, then she's called on to fight back. She's fighting back not for herself, but for the 32 million who put her in office. And so there lies the difference. You know, what we could see before, and with all due respect to the former vice president, she fought for her party. VP Inday has no such loyalty to any party, but she does give, kumbaga, kudos. She pays attention to the 32 million who have entrusted to her their vote and gave her that mandate. So yun po yung nakikita na, yan ang malaking pagkakaiba between the Duterte administration and the current one. Attorney, magandang gabi po. Sa taong bayan, sa ordinaryong tao at sa lahat outside ng Kamara, hindi po ba malinaw yung naging paliwanag ni VP Sara sa pamamagitan ng kanyang unang pagdalo at paliwanag kung anong magiging takbo dun sa kanyang budget, panukalang budget, tsaka yung sa mga liham niya sa Kamara? Kung babasahin ba ito ng isang ordinaryong tao, hindi ba ito agad maintindihan na ipinauubayan na niya sa Kamara ang kinabukasan ng kanilang budget? Kaya ito yung naging, hindi na siya dumalo sa mga pagdinig pa, at the same time, pati yung sa budget deliberation sa plenaryo mismo ng Kamara. I think that
Yes, it's understandable by any ordinary person. Plus, inulit siya ilang beses at the Appropriations Committee hearings, dun sa letter niya, dun sa plenaryo. I mean, what's hard about saying that we leave this into your hands? I mean, kailangan pa bang i-memorize yan? Kumbaga, this is not exactly rocket science either. So, kaya nga at some point, sinasabi na ng mga congressmen, hindi, she has a constitutional duty daw na umappear. No, that's not true. So, kumbaga, they're stretching the limits of the constitutional guarantee to transparency. What you do have to do as an officer, as an accountable officer, is to justify your budget. I'm asking for this much goes to MOOE. These are our employees, they get this much. These are our projects, this is the budget allocated for them, this is the breakdown. So that is the justification. If Congress doesn't understand anything about that and they need her to qualify, the Vice President has said that if you find that any of these are not to your specs or are not clear enough, feel free to deny it. We are prepared for a denial of even the entire budget. So kumbaga, the congressmen, they want a debate. The Vice President is saying, we will not debate. We will accept whatever you say. So, ang hindi ko maintindihan yan, yung kabila kasi they're spoiling for a fight. Gusto nila dalhin si VP doon and they will ask her difficult questions. No, not difficult. They will ask her questions with the intent to make her look bad. So, ayaw ni VP na gawin yan. Kumbaga, if the purpose of appearing before Congress, if the purpose is to clarify her budget, the documents that she has presented are clear enough. And if they are not clear, Congress can always decline her proposal for this budget and even give her a zero budget. She has been prepared for that. So, kumbaga, nawala yung penalty. Parang, alam niyo yan, parang, sige, tinatakot kitang ganon. Tinatakot kita with a hammer. You take away the hammer, and what they have now are empty threats. So, and in fact, invento, ano yung constitutional obligation niya? Walang constitutional obligation to show up in Congress. And if they really believe that, why have they not cited her in contempt? Hindi nila ginagawa din. In other words, kahit ang Kongreso mismo, they cannot explain their position. Nor can they even say that VP Inday is doing anything bad or against the rules or even in contempt. She has not been held in contempt. So, they're neither here nor there. Whereas it's the VP na naging maliwanag na maliwanag sa kanyang explanation. Tsaka nabanggit din niya, naipaliwanag din niya na nagkaroon ng pagkakataon na nagkusa ang Kongreso na maglagay ng pondo doon. Kahit hindi niya hinihingi na mismong siya ay nabigla at hindi lang ang OVP ang nagkaroon ng ganon, 'di ba? Meron din sa DSWD, meron din yata doon sa COMELEC na parang hindi nila hiningi pero nagtaka na lang sila na nung sa final na talaga nagkaroon ng dagdag na pondo. Pwede pala 'yon na kahit hindi dumaan sa matinding mga deliberasyon. Kaya napagdesisyonan niya, hindi kayo na ang bahala. Pwede naman pala ninyong dagdagan. So nasa sa inyo na, kami, nag-present na kami, ito yung pangangailangan namin, ito yung mga possible programs namin, ito yung suggestion namin, nasa sa inyo na kung inyo bang aprobahan, babawasan man, o hindi aprobahan yung mismong panukalang budget. Na ipaliwanag din niya, parang hindi yata maintindihan or ayaw intindihin ng mga taga-busisi ng budget. Narinig yung question, medyo malabo yung internet. So, was there a question at the end of that? Oo, kumbaga parang ang hugot niya is na ipaliwanag na niya na pwede naman kayo. So, kumbaga, bakit hindi nyo intindihin? Tapos isa pa pala, ma'am, dahil dito sa kanilang ginagawa ngayon, kahit anong tanggi nila na doon sa sinasabi nila na hindi ito politika, ganito, ganyan. Pero dahil sa pagiging atat nila
na padaluhin at himayin, gisahin ang OVP kung ano-ano na lang kanilang mga dahilan. Hindi ba sila nagmumukhang dito? Parang bumababa yung imahe ng Kongreso na talagang nandyan sila bilang tagapagbantay, tagabusisi ng husto sa pera ng bayan para malaman na kung saan napupunta ng tama. Parang naiba na ang image ngayon sa mata ng taong bayan po, attorney. Ganyan din po ba ang nakikita niyo po? Actually, wala ngang subtlety eh. Hindi man lang swabe, di ba? At saka, pang-apat, ilang beses na nilang tinawag ang vice-presidente para humarap sa kanila. Medyo nakakapanghalata na 4 na beses. Sa ilang beses siyang pinatawag, nakadalawang beses siyang nag-appear. And then in the other times, di siya dumadating, maghihinanaing sila, magsusumbong sila sa media, may alam mo yun, mga pa-hurt effect pa sila ng ganon. When actually what they want, we do know that what they want is to inflict a lot of hurt on somebody else. That's one. The other thing is, alam nyo, if this were a courtroom, it would be called badgering the witness. Nasagot na eh. Asked and answered. Diba? Kulang lang. Objection, Your Honor. Asked and answered. Your Honor, the counsel is badgering the witness. Pero of course, wala silang rules. Yun yung problema. The rules are what they say are the rules. And sometimes I have this feeling that they even make it up as they go along. Kasi may mga rules na hindi nila pinapublish. Take the Committee on Good Governance, halimbawa. To investigate malfeasance, nonfeasance, and misfeasance, these are crimes punishable under the revised penal code. Kailan kayo naging investigador? Kasama na ba sa job description ang Committee on Good Governance ay pseudo NBI agents with the power to cite in contempt? Yun lang ang difference. So, for me, sana, hindi ko alam kung they're teetering on the brink of pretentiousness pa rin, di ba? Yung nagkukunwari pa sila na this is for the public good. This is for transparency when we know they just want the vice president in front of her so that they can whack her with questions. Well, she's not going to subject herself to that. And unfortunately, they don't know what to do. Kumbaga, hindi nila ma-cite in contempt, nakakaiwas siya dun sa mga yon, and all they can do is cry to the media. Not only do they look weak, they look incompetent. And I wonder kung yung mga bumoto sa kanila ay hindi ba natatauhan by now. Diba? Kumbaga, may never again na dapat na sumusunod dito sa susunod na eleksyon. Mm-hmm. Naging patas po ba ang paghimay nila sa mga budget ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno? Kasi kung mapapansin natin, mayroong mabilis, mayroong gustong magbusisi, ayaw nilang pasilitain, pero naririnig mo yung generic na statement nila na kami yung tagapagbantay, kami yung tagahimay para matiyak kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Pero parang pinipili lang nila yung mga ahensya ng gobyerno na tingin nila, baka kalaban ito. Kumbaga, nobody has ever accused the House of being fair. Ever. So, yan. And that's not just pag-budget, ha? Andiyan na yung Commission on Appointments. Although wala akong reklamo nung ako doon dahil wala naman silang reklamo sa akin. But I noticed na yung mga ahensya na may pera ay medyo nagtatagal yung mga yan sa CA. Nagtatagal din yung mga yan pagdating sa budget. So, lalong-lalo na yung mga ahensya na mayroong malaking leeway. Kumbaga, I don't know how else to describe it. Or yung and then the cooperative ones, yun ang bilis-bilis, oo ka lang. Now, a former official, sumakalangit nawa, once told me na there was a time na kung attend siya ng budget hearings, tapos parating hindi natatawag yung ahensya niya, maliit lang yung ahensya niya, parating nauubusan ng panahon, parating na de-defer. So, on day 4 na ginagawa sa kanila yon, sinabi niya, and this was a very formidable woman, she said, "We're leaving. You're wasting the time of the government. You're wasting the time of the people. Tawagin niyo na lang kami pag ready na kayo." So she got up with her entire staff, mag-walk out sila. May humabol na staff ng mambabatas at sinabi, "Wait lang po, kayo na po susunod." Yung pala, parati silang pinahihirapan kasi yung isang lawmaker mayroong gustong ipasok na 3 or 4 appointees dun sa office niya.
So nakikita nyo kung paano yung give and take dito. They can offer you, wala kang problema, approve ko yung budget mo, pero i-hire mo ganito o i-appoint mo to, gawin mo tong director. O meron mga ganyan. Meron give and take. Kumbaga, may politics yan. But do you honestly see VP Sara doing something like that? Clearly, she will not, di ba? So, isa yan. Bukod sa, of course, they want her out of the way, no? May mga higher officials dyan who are interested in occupying her position. There's also, kasi kung hindi siya, if she's not gonna play ball, she's not going to play monkey with them, then papahirapan siya. So marami ng dyan. Kumbaga, yung mga maaayos na opisyales who will not stand for this kind of, how do you call this, negotiations, mahihirapan at mahihirapan yan until you finally give in kung ano yung hinihingi nila. So the system, at least dito sa Kongreso, hindi siya exactly the system. Kasi yung system, may rules, may ano yan, they have things in writing. This is the practice. Kumbaga, the practice of our lawmakers sa mga ganito na kino-hostage nila yung budget mo because they want something out of you. Ay, tale as old as time yan. And nakikita natin, bukod sa hindi nagbabago yung mga mambabatas natin, tila lumalala pa. Ngayon, andito na sila, bastusan levels with the second highest official of the land. Saan ka na? Well, there are no lines anymore. Kumbaga, they'll do whatever it is they want to do. And never mind if they look vicious, never mind if they look corrupt. Kailang yan. They'll stay in office anyway. Walang recall, remember, walang recall elections para sa ating mga mambabatas. Opo. At meron pa na mga mambabatas na nagsabi pa na parang hindi daw ginagampanan ni VP Sara yung kanyang posisyon sa kasalukuyan at dapat nang magbitiw daw sa pwesto. Itong binoto ng mahigit 32 milyong Pilipino. Kumbaga, hindi na rin nahiya. The party list representative na nagsulong ng idea na yon, kumbaga, I think that as soon as it was out of his mouth, medyo napaano siya. Oops. I was looking at his face nung sinabi niya. I-replay ko ilang beses. Ginagawan ko ng TikTok video. Anyway, nakita ko yon and parang, well, if she's not interested at chuchu, unang-una, nag-iimbento sila. Hindi nakalagay sa saligang batas na kailangan umapil siya doon. What is demanded is transparency. What is demanded is justification. Pero there is no requirement for her to defend in the way that they want her to defend her budget. Defend should be justify. Pero yung sa kanila, defend because we're going to attack you. There is no obligation to do that. There is no obligation for the Vice President to present herself para gulpihin din siya verbally ng mga kongresista. Why should she do that? Kasi kahit yung 32 million na bumoto sa kanya ay aalma. Why are you doing this? Kami nagluklok sa kanya sa posisyon. Hindi namin nilagay ang taong yan sa posisyon para lang harasin nyo, para to make fun of her and to do what the things that would otherwise be illegal if you didn't have parliamentary immunity. So madaling sabi, alam mo the laws that they violate, kung wala silang immunity, libel, sexual harassment, violation ng Safe Spaces Act, all of these, even to the point of petty corruption, yung mga ganyan, nakikita mo, out in the open for all of us to see, and they have the shield of parliamentary immunity. But I hope they don't mistake it. They may have parliamentary immunity, but they are not immune from the opinions of a public who have had enough of them. I hope they don't mistake those two. Opo. Attorney, dito naman po sa mga pagdinig ng Kamara, nakikita niyo po ba na naayon pa ito sa tamang gawi? Considering laging pag hindi nila gusto yung sagot, contempt agad yung talagang panakot nila. No? Pag parang magagalit sila pag hindi nila gusto yung sagot. Ganito rin po ba pag sa korte, pag magagalit si judge at diretso agad-agad sasabihin na ikay nagsisinungaling at hindi tatanggapin yung mo kasi nga hindi niya nagustuhan yung sagot mo or iba yung gusto niyang lumabas sa bibig mo?
Actually, hindi eh. The judge doesn't say anything unless you make an objection, magro-rule yung judge. So, kunwari, nagdi-direct examination yung prosecutor. Asks question 1, 2, 3, tapos, let's say tumawid siya, leading yung question niya, mag-o-object yung kabila. Objection, Your Honor, the question is leading. The judge will make a ruling. No, will allow it. Ganyan. Ngayon, pag sinabi naman ng prosecutor, Your Honor, the witness is he keeps asking the same question, pwedeng mag-oppose yung defense counsel at sabihin, Your Honor, the question has been asked and answered. Counsel is badgering, the prosecutor is badgering the witness. The judge can stop you. So, in a courtroom, there are three parties, the judge and the two adversarial lawyers. So, mas madali. Dito, it's an inquisitorial method. So, ang imagine niyo yung Spanish Inquisition, yung yung persecution ng mga yung mga pinaghinalaan ng mga witches, yung mga ganyan, yung mga witch trials, yan ang mga yan ang itsura ng Kongreso. Inquisitorial kasi there is the authority asking you questions and you cannot defend yourself. You cannot back in a manner that they don't like. And if they don't like your answers, they can keep asking you and asking you and asking you and try to break you down. There are no rules to protect you in this kind of inquisitorial proceedings. Now, there are inquisitorial proceedings allowed by law. Halimbawa, pwedeng magtanong ang piskal pagka merong hearing on probable cause, but he'll just ask questions. The prosecutor cannot, threaten you and say, hindi, aminin mo na to. In Congress, it's inquisitorial the same way it was inquisitorial during the Spanish Inquisition and in the witch trials of the 16th century. So parang hello, the 16th century called, they want their methods back. Walang konsepto ng hustisya. And I think this is where kumaga it's ripe for excessive behavior. May parliamentary immunity pa sila. So, anong nangyayari? Ikaw lang ang napaparusahan, sila hindi. Opo. So, napapansin din ng ating it's not even conducive to democracy yung... Opo. Attorney, napapansin din ng ating mga kababayan. Ako, nakapapansin ko rin. Kasi dati, ang style, halimbawa, kalaban mo siya sa politika. Di ba? Pag malapit na yung eleksyon, biglang dadami yung mga kaso. Sasampan ng kaso sa ombudsman, tapos gagamitin itong kaso na ito. Ito, may kinakaharap na kaso, parang ginagawa na nilang guilty. Parang yun yung dating trial by publicity. Ngayon, hindi na simpleng ganyan. Meron ng ganitong mga hearing at doon ka na hiya. Ito yung nangyayari ngayon. Napansin mo rin po ba yan, attorney? Yes. In fact, may mga katanungan doon. Ito, I've always objected to this ever since. Kahit panahon ni Presidente Duterte, kahit panahon ni Presidente Noynoy. No? Yung magtatanong sila on a case na hindi pa na-file or a case na currently under investigation. Kung baga, walang hustisya dyan. Kasi kunwari, at least we can expect kahit paano yung law enforcers natin, maghahanap sila ng ebidensya and the evidence should lead them wherever. Dito, mayroon silang gustong ihanap. Kumbaga, meron silang puntirya. We want to make this person look guilty. So maglalabas lang sila ng ebidensya that they think, they'll ask questions leading to that conclusion. Maglalabas sila ng, uy, surprise, witnesses. Again, heaping it on, dagdagan na, gagatungan pa nila. And so on. So nakikita natin, nang-warp tuloy yung konsepto ng mga tao kung ano ang hustisya dito sa Pilipinas. They think that this is how cases are decided. They think that pag inakusahan ka in a Senate or congressional hearing, guilty na yung tao. So kumbaga, this is part of the miseducation of the Philippine public. Kaya nga ang daming injustices na nakocommit sa atin. Yan, yung mga aktivista who say that kulang ang representation, kulang ang justice dito sa Pilipinas, this is part of the problem. Na yung pinapakita natin na pag powerless ka, tanggapin mo na lang. Kahit wala kang kasalanan, makukulong ka.
Kahit wala kang kasalanan, papahiyain ka, sisiraan ka, you're left, your reputation is left in tatters, and there is no way that you can come back from that. There's no way that you can seek justice against your opponent. So dito, power is power. And kung wala kang power, sorry ka na lang. This is not, kumbaga, let's just pretend that this is a democracy kasi may representation tayo. But the truth is, we really don't. And ang nakakainis, ano yung nakakainis? Wala na yung pretense. Wala na yung good graces, wala na yung manners, wala na yung etiquette. They don't care if nakikita sila and they're the villains. They don't care. Meron silang ibang hinahanap. What if kung sa dulo nito, yung mga akusasyon nila, mali-mali pala, pero yung damage na naidulot nito doon sa pinaghinalaan nila, nauna na. Kumbaga, grabe na yung kanya, para na rin siyang nabilanggo, para na rin siyang pinarusahan doon pa lang sa unang parte, tapos kalaunan, malalaman na hindi pala sila guilty. Pero ito ma'am, ano po yung limitasyon sa pagtalakay po sa isang issue na meron ng kaso, nakabimbin o nasa korte na, and sa pagtalakay po ng pagdinig ng Kongreso? Kasi malimit, sinasabi nila, na kahit na pwede pa rin niyang matalakay dito. Meron po bang desisyon ang Korte Suprema ukol po dyan once na ang pinag-uusapan na ay meron ng nakabimbin sa Korte? Kailangan pa bang pag-usapan yung mga iba pang mga detalye dyan? Ano po yung limitasyon, attorney? Usually may courtesy yan. Pagka nasa hukuman na, because that is a co-equal branch, dapat hindi na ginagalaw ng legislature yan. In fact, yung mga parallel investigations, that really violates the person's right to due process. Andun nga, the due process is being administered by the court. Pagdating mo kasi sa Senado o sa Kongreso, meron sila. Meron silang sarili ng ebidensya, may sarili silang rules. So, nagkakaroon ng sabay, and at the same time, yung side ng legislature is covered, grabe ang publicity, whereas in the courts, you have to ask special permission in order to cover the proceedings at trial. So that's one. Although, remember last year, dun sa Farmally case, si Lincoln Ong dinetain nila, and they were really vicious about it, particularly some of the senators na nagdidiin sila, they would require him to answer certain questions. May iba namang mga answers na sinasabi nila, hindi, stricken off the record yan, hindi mo pwedeng sabihin yan. May mga ganon. And so, because they didn't like his answers, dinitain siya. The Supreme Court came back with a ruling na sinabi na just because this is a hearing in aid of legislation, the court usually doesn't want to intervene. But in this case, we have to protect the rights of the individual. Ang sabi nila, ng Korte Suprema, dinetain nila si Lincoln Ong without due process. In other words, parang tinopak lang yung isang senador without giving him the opportunity to defend himself or to explain yung sitwasyon niya, dinetain siya. Dinetain siya out of galit, out of pique, and because they couldn't get the answers that they wanted to get. So yun yung isa sa mga limitasyon. Of course, ito ay isa ring, these are inquiries in aid of legislation. Pagka naghihiring na kayo doon, na this is a trial, katulad ng ginagawa nila kay Alice Guo, kay Attorney Harry Roque, parang palayo na ng palayo. Nag-iimbestiga sila ng pogo, pero pati yung state of health ng asawa, pati yung income tax returns and so on, which normally would be covered by constitutional processes. Meaning, yung health natin, covered na yung data privacy laws yan. If you have a medical certificate, it's only for the eyes of the person it was intended to, it was made for. Medical information is private. The only exception is the president, that it becomes public interest. So kung private individual ka, tapos kakalkalin mo yung mga sakit niya, hihingi ka ng medical records and so on, bawal po yun. Pangalawa, pati yung mga tinatanong nila, anong inabiso sa kliyente, ano yung sinabi ng kliyente, these violate attorney-client relationships, the attorney-client confidentiality nila. Ano yan? Exempt sila? O nakita natin, notice of disallowances, bawal yan ilabas. Somehow Congress gets their hands on it and pwede nilang ilabas. They're covered by parliamentary immunity, but still, what does that say to us? Nothing is sacred. Pag nasa kamay ng Senado o ng Kongreso, walang sacred dyan.
Sa susunod niyan, siguro magpapa-violate sila ng sanctity of the confessional. Para sa kanila, sila ang batas, sila lang ang masusunod. Kahit sinabi ng batas, hindi yan pwede sa kanila, and they can escape penalties. Now, the Supreme Court, like I said, doesn't normally want to ayaw nila na chine-check nila yung powers of a co-equal branch. Pero in the case of Lincoln Ong, they did. So I think it's a matter of time before somebody can go back to the Supreme Court and say, they are violating confidentiality. They are violating, income tax returns are confidential. O hinihingi din nila yan. They're violating so many things. So ito nga, Attorney Harry is in the Supreme Court with a writ of amparo filed by his daughter. Ito, makakatulong ito para ma-define yung mga karapatan ng mga resource persons / witnesses / ordinary persons na nakakaladkad sa mga hearings na ito. So yun pa, so far nakikita ko, yung limitation, how far can the Congress go in inquiries in aid of legislation? Hindi ba at the very least, there's at least some idea of what legislation there is? Or if they are conducting a oversight function, kaya saan naman lang nadidiscuss yung batas? Ito yung problema. You're investigating POGOs and you've called it illegal, whereas it was the Congress and the Senate that did not pass any law that declared it illegal. O saan ka pa? Talk about irony, talk about hypocrisy, andyan na lahat. Opo, So, Attorney. if this were a work of fiction, walang maniniwala. Yung mga ipinupunto ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa mga pagdinig, Yes. pagbusisi, yun ba yung kumbaga tamang pag-iit doon sa karapatan, yung sa paano dapat i-handle yung mga ganyan dyan sa Kongreso? Isa lang yung naaalala ko, there were 3 points that she made. The main point was, number 1, what they're conducting is an inquiry as to whether or not malfeasance, non-feasance, and misfeasance was committed. They are not a law enforcement agency, they are not prosecutors, they are not a court of law. Itong mga malfeasance, misfeasance, and non-feasance are offenses prescribed in the revised penal code. So again, the question is, do they have jurisdiction to do this? They're supposed to conduct inquiries in the first place, not investigations. And the inquiry is for the purpose of determining whether these laws still work, if they should be amended, if they should be repealed, or if new laws have to be created. There is no such law being proposed. There's no even pretense that an oversight is being conducted. What law are they looking into in the oversight function? Wala rin. Buti sana kung binanggit nila, well, we're looking into the provisions of the revised penal code. Kung dapat ba i-update natin ito, kasama ba dito kung may notice of disallowance, can we consider this malfeasance? Walang ganon. They don't even pretend anymore. Yun yung sinasabi ko. Here is where hypocrisy lies. They say that it's supposed to be in the public interest. They say this is supposed to be in the interest of transparency, but it's not. They have gone beyond their jurisdiction. This is no longer the area for legislation. This is a witch hunt and a fishing expedition. And we've said this before. We've said it months ago. We've said it a year ago when they started doing this. It's fishing. They're looking for evidence, and then when they find it, a case against you. Opo. Bawal din po yan sa batas. It violates due process. Attorney, meron po bang batas na laban doon sa mga nag-iimbestiga o nag-i-inquire, tapo, 'di ba, in aid of legislation, tapos walang magawang panukalang batas after ng mahabang ginawa nila? Meron po bang batas na mapapanagot sila or napapanahon na? Kasi parang sayang yung pera ng taong bayan sa mga ganito. Yung iba pa nga, grabe na yung kanilang persecution, grabe na yung kanilang pagsalaula doon sa imahe ng tao, tapos kalaunan mapapatunayang hindi pala guilty, pero yung damage napakalaki na. Tapos yung nag-imbestiga parang wala lang. Totoo yan. Well, especially in the age of internet, di ba these things last forever? Kalkalin nila yung part na yon, and it looks like forever. Hindi mo matakasan o maiwasan yan. Kumbaga napagbayaran mo na, people will still keep reminding you of that. So, wala bang, ang tanong mo is, wala bang remedyo dyan? Or batas, Well, meron ba existing dyan? Wala ba yan sa ethics din nila? Pasok ba yan sa ethics nila? Okay, for the criminal cases, pwede tayong mag-file. Ang problema nga is the immunity.
So this is what parliamentary immunity is about. Doon sa mga sinasabi o ginagawa nila in aid of legislation, yung mga inquiries in aid of legislation, privileged speeches, mga ganyan, and within the confines of Congress or the Senate, then yan, immune sila dyan. Pag lumabas sila and they say things against you in a press conference, ibang usapan yan. Hindi sila covered ng privilege. Nandun lang sila sa loob. So, minimina nila talaga yan. They are milking it for all it's worth na ganon. However, like I said, the Supreme Court has already ruled. First of all, you cannot transgress the rights of the person. So, nagsabi na yung Supreme Court, kailangan pa rin ng due process. Now, kung may mag-file, we can explore the other aspects where hindi na dapat, kumbaga, they cannot violate the dignity or humanity of the person. Yung babalahurain sila, there must be limits to this. Like I said, the Supreme Court doesn't really want to reach into the jurisdiction of the Senate or the House and tell them what to do. But if there is damage and it can be proven before the courts, you might be able to convince the court. You might be able to ask the court to protect you from it. Ito nga yung hope na nakikita ko doon sa petition for the issuance of the writ of amparo ni Attorney Harry Roque. Also, hopefully, yung writ of amparo na kayo din nag-file, remember yung doon sa siege, I hope it continues. Hindi yan ma-dismiss because it is capable of repetition yet evading review. I hope that you ask the court for a ruling so that it does not happen again. So yung dito sa kay Attorney Harry, it will protect future resource persons, future witnesses, future people who come to Congress thinking that their expertise is being asked. Yung pala, babalahurain lang sila sa loob. So there is that. Meron tayong writ of amparo, which is the great writ of protection. So pwedeng hingin yan. The question lang is how the court is going to rule and what lines they're going to draw. So this is going to be interesting. Magiging landmark case yung kay Attorney Harry, I hope. At saka hindi rin na rin nagiging patas kasi nabanggit niyo mga ma'am, meron silang immunity. Tapos pagpupunahin pa naman sila, ang kanilang panakot naman, cyber libel agad, no? Ilalibel ka kaagad. Pero yung sila ang mag-akusa doon sa kanilang mga resource person o yung mga inimbestigahan nila, okay lang. So talagang hindi pantay ang pagtrato. Buti nga, sabi nga dito ng mga netizen, buti pa raw yung huhulihin ka at babasahan ka ng Miranda rights kasi you have the right to remain silent. Doon, hindi pwedeng hindi ka sumagot. Tapos pag sasagot ka naman, pag hindi nila gusto, contempt ka kaagad. Tapos, ito pa, even if for instance you win an administrative case, hindi pa rin sila matatanggal sa pwesto nila. Kasi ang administrative cases, kailangan dumaan yan sa Committee on Ethics. So sila yung magde-decide. And it hasn't happened, not since, kailan ba yung last time na merong natanggal na expel? Si Teves, no? Si Congressman Teves. And nakikita natin, may politika din yun, no? Na your peers will vote against you. It's very rare, and it happened in the case of Congressman Teves. Basta haluan mo ng politika, expect some kind of injustice there. So, meron ganon. Only congressmen will be able to remove a fellow congressman. Only senators can remove a fellow senator from their ranks. Ano pa? Pagka, like in the case of Congresswoman Franz Castro, ito kasi meron pang gap dun sa appreciation ng mga tao and what the law is. So akala ng mga tao, convicted siya by the Regional Trial Court, nakikita nila uma-attend pa sa Congress. So sinasabi nila, bakit ganon? Bakit, why is she allowed to go scot-free? So you have to explain things like bail pending appeal and the fact na hindi pa final yung kanyang conviction. However, if an ordinary person who cannot afford bail pending appeal is convicted by the Regional Trial Court, makukulong ka. Lalong-lalo na pag dininay yung bail mo ng Regional Trial Court or ng Trial Court. So for the people, even if the rule is actually fair, ang iisipin ng mga tao, mayayaman lang ang nakakalusot. Yung mga may power, people like congressmen, hindi yan nakukulong. And especially, may basis na rin kasi if, for instance, ordinary ka na empleyado sa gobyerno, hindi ka elected, hindi ka congressman, makonvict ka ng trial court, pwede ka nang alisin. Ipipresenta yung ebidensya na yon
to the to the civil service, and using that same evidence, tanggal ka. So an ordinary government employee doesn't have the same rights as a congressman or a senator. So kumbaga, merong equality sa demokrasya natin, with some people more equal than others. Nakikita natin dyan sa sa mga kongresista. So what is the remedy? Well, yung rule na yan, it has never been abused before to this extent. Nangyayari, syempre nakikita natin yon. Pero ngayon, it's so kumbaga, it's so kapal na, for lack of a better term. Parang masyado ng in your face. So maybe it is time for the courts to step in and tell us where the lines lie. But that will happen under a writ of amparo. Ma'am, dalawang punto na lang pinapatanong po ng ating mga kababayan. Meron po kasing issue ng korupsyon ngayon sa gobyerno, no? Yun yung tinatanong ng mga majority ng ating pong mga viewer. Meron din pong possibility na syempre yearly po, di ba ma'am, pag may taon ng pondo, taunan din po yung pag-utang natin para ito'y mapunan. Meron naman itong issue ngayon ng pagbebenta po ng Pilipinas ng malaking gold reserve, the biggest in the past 6 months. Anong mensahe po ma'am ang ipinapadala po nito sa taong bayan? Actually, hindi ko pa nakikita kung ano yung repercussion sa atin, because some of the experts are saying, well, it's normal, nag-buy and sell naman talaga tayo ng ginto. But what is nakakatawag pansin is yung laki ng pinenta natin at a time when other governments are conserving their gold. I think that what is lacking here is yung mainstream media is not tackling it in the same kind of gusto that they go after yung mga Senate hearings and investigations, di ba? There's not enough information out there, and so for me, this is an issue of transparency. Nobody's explaining anything. Nobody is telling us, is this good, is this bad? The government just says, the central bank just said, yeah, we did this. But they didn't tell us, okay, where did we sell it to? They didn't explain that there's a market for this, there's a spot market, there's a ganito. They didn't explain why the processes behind it. Who decided that, sige, let's unload this much gold? Ang sinabi lang nila is, we can afford it. Basically, that's what their statement is saying, and that there's nothing wrong with it. So, for me, yung ikli ng statement ng central bank, raises a red flag. What are you not telling us? But per se, the buying or selling of gold isn't a big deal because we do that. What is a big deal is the amount involved and the fact that they did not say anything until the people were started asking. And it's leading people to worry. There are no explanations. I mean, anong ginagawa ng DOF Secretary? Keber lang. Ang ginagawa ng Central Bank, a statement, 1 page lang, ilang paragraphs, and basically telling us na, normal yan. It's not enough. It's not enough, especially at a time like this. The peso is weak. The economy is bad. The people are complaining about the high prices of food. Their trolls are laughing at people who claim that they're hungry. Seriously, there's something wrong. So what this government has failed to do, yet again, after so many times of this happening, is they have failed to give us the adequate information that at least would lead the people to think that, okay, everything is okay. Maybe everything is not okay, but they don't know how to explain it. Or maybe everything is okay and they still don't know how to explain it. Point being, they don't care. It's yet another aspect of them not caring what the people think. Ma'am, huli na lang talaga. Marami kasi sa ating netizens na nagkaka-interest na magsagawa ng mga lifestyle check sa mga mambabatas, yung mga relo, chine-check kung magkano, yung mga sasakyan, yung uri ng kanilang pamumuhay. Ito po ba, ma'am, para po sa atin ng mga ordinaryo at payak ng mga Pilipino? Ito po, bawal po ba ito na gawin natin sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno? At ano po yung payo niyo sa ating mga kababayan? Hindi. Well, yung ginagawa ng ordinary na mamamayan, this is the price they pay. Ano yung sinabi? There's an old movie na Fame. Sinabi talaga doon na you want fame? Well, fame costs and this is where you start paying. So ito yung kabayaran yan. Gusto mo maging kongresista? Gusto mo maging senador? Pues, titignan ka ng mga tao. You are now a public figure. You are subject to public scrutiny. If you wear your watch anywhere,
that you're covered by media or makita ka nag-grocery shopping na nakapatek. Yes, kukunan ka ng picture. Yes, kukunan ka na tatanungin ka. These are places where there is no reasonable expectation of privacy. Kasi yun lang naman ang pwede nilang sabihin sa atin na you can't violate my privacy. Sure, I can't take pictures of you when you're inside the house. But I can't take pictures of you when you're in Congress. Especially, I can take pictures of you after nakunan ka ng cameras. Okay? I can take pictures of you when you're in a public place, when you're walking down the street, when you're doing all of this, where there is no reasonable expectation of privacy. So yan, they cannot raise that against us. They are, after all, public figures. And yes, pwede tayong magkomento doon. Ano pa? Well, merong batas kasi. Meron tayong Forfeiture Act na if yung lifestyle mo exceeds that which you and your spouse could have earned within any given period within the period of your employment, then pwede pa yang ma-forfeit. So yung mga ganitong klaseng lifestyle checks, if government will not do it, well, the citizens will, di ba? And you must answer. At some point, sasabihin na natin, ano ba, Solgen, wala ba kayong gagawin? Wala bang mag-prosecute dito? Or if anybody has personal knowledge of the fact that these people own these things, they can file the complaint. So we do have these laws, and they have not been used in a long time kasi siguro maraming natatakot or maraming nag-worry that the law might not work in their favor, but they're there. So itong mga kongresista, they can't complain. Itong mga senador, they cannot complain if we conduct lifestyle checks like that. You want to go out in the open, masinagan ka ng araw out in a public place, I can take your picture. And yes, I can comment on you. So, yung hindi lang pwede, yung malicious imputation of a crime, vice, or defect, or yung mapanirang puri na mga salita na wala akong ebidensya of that. So, kunwari, I say na this person is a bank robber, but he didn't actually, there's no evidence of that, a whiff of anything. Bawal yun, malicious yun. But, on anything else, pwede tayo magtanong, how can you afford a watch like this? Pinamana ba yan sa'yo o binili mo? I heard that you went on 4 foreign trips last year. Sino nagbayad nun? Kami ba? Taxpayers ba? Was this an official visit o nagbabakasyon ka lang? Dinig ko yung mga anak ninyo, lahat nag-aaral and wala namang scholarships, are all studying abroad. How can you afford that? Sinong nagbabayad niyan? Kami ba? Taxpayers money ba yan? Nag-ipon ba kayo ng sweldo ninyo for 10 centuries to be able to afford all of your kids in exclusive schools abroad? Pwede tayo magtanong yan. That is in fact part of good citizenship.